Ibinagsak nila ang mga lumang maletang pagod na sa lupa, tumingin sa kanilang mga magulang na tahimik na nakaupo sa alikabok sa gilid ng kalsada at sumigaw, "Wala na kayong silbi sa amin." Pagkatapos ay tumalikod sila at naglakad palayo habang nagtatawanan. "Tingnan natin kung paano nila kayanin mag-isa ngayon," sabi ng isa sa kanila na may mapang-asar na ngiti. Pero ang hindi nila alam, ang matandang lalaki ay may tinitagong lihim na may malaking halaga. At nang nalaman nila ang katotohanan, huli na ang lahat. Gising na si Luca bago pa sumikat ang araw. Sanay na siyang gumising ng maaga matapos ang napakaraming taon ng mabigat na trabaho. Pero iba ang pakiramdam ng umagang ito. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na matagal nang hindi nakita ni Elena. Yumuko siya at marahang hinawakan ang balikat nito. "Gising na! Mahal ko, susunduin tayo ng mga bata ngayon." Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata at ngumiti. Isang ngiting alam lang ng isang taong nabuhay ng matagal, puno ng hirap at kaligayahan. Ilang araw bago iyon, tumawag ang kanilang mga anak, dala ang nakakagulat na balita. Gusto raw nilang isama sila sa isang maliit na lugar sa probinsya. Iniisip nilang bumili ng munting bukid kung saan pwedeng magtipon ng buong pamilya tuwing weekend. Isipin mo lang, Luca, papanoodin nating naglalaro sa labas ang mga apo, sabi ni Elena habang nakatayo sa harap ng basag na salamin. Maingat na inaayos ang kanyang puting buhok, maliit at payak ang kanilang tahanan. Nakatago sa likod ng paupahang ari-arian, 3 masisikip na kwarto ang siyang sumisilong sa lahat nilang gamit. 50 taon nang nagtatrabaho si Luca bilang construction worker. Si Elena naman ay kumikita sa pananahi at kung kulang pa yon, naghuhugas siya ng labahin ng iba. Sa munting bahay na iyon, nila pinalaki ang 3 anak, sina Davide, Chiara at Mateo. Ibinigay nila ang lahat at madalas higit pa sa kaya nila. Pinunasan ni Luca ang pantalon na pinlansya niya kagabi. Saka isinara ang mga butones ng kanyang pinakabagong polo. Ang isa lang niyang suot sa mga mahahalagang araw. Isinuot ni Elena ang isang damit na may bulaklak na ibinigay ng kapitbahay. Maayos pa ito, malinis at halos bago. Magkasama silang naghintay sa may pintuan, puspos ng pag-asa. "Sa tingin mo ba matagal pa sila?" mahina niyang tanong. "Maghintay tayo, mahal. Nangako silang maaga silang darating," sagot ni Luca, kahit siya mismo'y kinakabahan. Matagal-tagal na rin mula nang huli nilang makita ang mga anak. Laging abala ang buhay. Si Davide ay manager na ng malaking tindahan. Si Chiara ay nagtatrabaho sa opisina at palaging reklamo ang stress. Si Mateo ay may sariling negosyo at laging nakatutok sa telepono, lutas ng mga problema. Nang huminto ang 2 sasakyan sa labas na puno ng tuwa ang mukha ni Elena, parang bata siyang pumalakpak. "Tingnan mo, Luca, nandito silang lahat." Pero pagkababa ng 3, may kakaibang pakiramdam. Walang ngiti, walang yakapan. Tiningnan lang ni Davide ang kanyang telepono at tahimik na tumango na pabuntong hininga si Chiara at tiningnan ng oras. Hindi man lang sumulyap si Mateo sa kanila. "Kailangan na nating umalis. May lakad pa ako mamaya," sabi ni Chiara. May marahang kirot si Elena sa dibdib pero hindi na lang nagsalita. Tinulungan ni Luca si Elena na sumakay sa likuran ng sasakyan ni Davide. Aakyat na sana siya para sumabay nang pigilan siya ni Mateo. "Dad, sa akin ka sumabay, nasa kay Davide na si Mom. Hindi ba't pwede tayong magsama?" mahinang tanong ni Elena. "Wala nang pwesto." "Tara na," sagot ni Mateo, walang pasensya. Tumingin si Elena kay Luca, may pag-aalinlangan. Pilit siyang ngumiti upang pakalmahin ito, pilit ipinapakitang ayos lang ang lahat. Pero sa kalooban niya, may mali. Kaya't umalis silang magkahiwalay ng sasakyan. Tahimik ang daan. Sinubukang kausapin ni Elena si Davide.
Anak, ang tagal na. Kumusta ang mga bata? Tanong niya. Ayos naman sila, ma'am, sagot niya. At si Claudia, kumusta na siya? Mabuti naman. Si Chiara na nasa harap, hindi man lang tumigil sa pagtatype sa kanyang telepono. Pagkaraan ng ilang pagsubok, tumigil na si Elena. Tumingin siya sa bintana at pinanood ang unti-unting paglaho ng syudad sa kanilang likuran. Habang lumalayo ang biyahe, naging di pamilyarang daan. Pinalitan ng alikabok ang semento, paunti-unti ang mga bahay, hanggang sa ang natira na lang ay tuyong lupa sa ilalim ng malawak at mabigat na langit. Sa kabilang sasakyan, sinubukan ding makipag-usap ni Luca pero halos hindi sumagot si Mateo. Paulit-ulit ang pag-ring ng kanyang telepono at bawat sagot ay tungkol sa negosyo, pera o problema. Tumingin si Luca sa labas. Naalala ang mga gabing buhat-buhat niya si Mateo nung bata pa ito at takot matulog mag-isa. Pagkalipas ng halos 2 oras, huminto ang mga sasakyan sa isang liblib na lugar. Isang lumang kalsada ang bumabagtas sa basag at sunog na lupa. Walang bahay, walang puno, kahit poste ng kuryente ay wala. Mainit, maalikabok, tahimik. Baba ka na, ma'am, sabi ni Davide habang binubuksan ang pinto. Pero mali yata ang lugar na ito, tanong ni Elena. Basta bumaba ka na, sagot niya ng walang emosyon. Bumaba siyang naguguluhan. Bumaba rin si Luca sa kabilang sasakyan, pareho ang itsura, litong-lito. Lumapit si Mateo sa likod. Kinuha ang 2 lumang maleta, ang mga gamit nilang gamit tuwing bumibisita sa may sakit na kamag-anak, at inihagis ito sa lupa dahilan upang magliyab ng alikabok. Ano to? Tanong ni Luca, litong-lito. Lumapit si Davide, walang ekspresyon sa mukha at mas malamig ang mga mata kaysa kailanman nilang nakita. Makinig kayo, simulang sabi ni Davide, napag-usapan na namin to. Hindi na namin kayang ituloy pa. Lagi kayong humihingi ng tulong. Lagi may bagong problema sa kalusugan. Kailangan ng gamot. Kailangan ng pagkain. May sarili na kaming pamilya, sarili naming gastusin, sarili naming buhay na aasikasuhin. Nanginig si Elena. Anak, hindi naman kami humingi ng higit sa kaya mo, mahina niyang sabi. Lagi na lang ganyan, sigaw ni Chiara habang bumababa mula sa sasakyan. Lagi kayong may kailangan, hindi natatapos. Nakakapagod, ma'am, nakakapagod ang laging may guilt, laging kailangang kumustahin kayo, laging nag-aalala. Pero magulang ninyo kami, sabi ni Luca, halos maputol ang boses. Alam namin at nagpapasalamat kami sa lahat ng ginawa ninyo, sagot ni Mateo, hindi pa rin makatingin sa kanila. Pero oras na para kayanin nyo na mag-isa, hindi namin kayo kayang pasan-pasan habang buhay. Nanghina ang mga tuhod ni Elena at napaluhod siya sa lupa. Ang iyak niya ay galing sa lugar na napakalalim, parang mismong sugat. Maawa kayo, huwag nyo itong gawin sa amin. Wala kaming mapuntahan, wala kaming kilala rito. Nakakaya nyo naman noon, sabi ni Davide habang papunta sa kotse. Ngayon, kailangan lang nyong kayanin ulit. Lumapit si Luca nang nanginginig. Davide, karga-karga kita noong ipinanganak ka. Pumasok ako sa trabaho kahit may sakit para mabayaran ang pag-aaral mo. Ibinenta ko ang nag-iisang lupang minana ko para makapunta ka sa graduation trip na pinakiusap mo. At ngayon, iwan niyo kami rito sa gitna ng kawalan. Tumigil si David. Sandaling parang tatalikod siya, pero bumusi na si Chiara, hindi mapakali. Alis na tayo, habang tumatagal mas humihirap. Nasa loob na ng sasakyan si Mateo. Tumingin si Davide sa kanyang mga magulang sa huling pagkakataon. Kumapit si Elena sa damit ni Chiara, nagmamakaawa. Anak, inalagaan kita sa sinapupunan ko. Binantayan kita gabi-gabi. Hindi ako natulog kapag may lagnat ka. Paano mo nagagawang gawin to sa amin? Piniglas ni Chiara ang sarili. Binigyan mo kami ng makakaya mo, pero buhay namin ito ngayon at hindi na kayo kabilang dito. Sumakay siya at malakas na isinara ang pinto. Sumunod si Davide. Umatras ang 2 kotse, lumingon at mabilis na umalis.
Nagiiwan ng ulap ng pulang alikabok na bumalot sa lahat. Napasigaw si Elena, paulit-ulit niyang tinawag ang kanilang mga pangalan hanggang maubos ang kanyang boses. Nakatayo lang si Luca, parang binagsakan, nakatitig sa daan habang lumiliit ang mga sasakyan. Nang hindi na marinig ang mga makina, bumagsak ang napakatahimik na katahimikan, isang katahimikang mas malakas pa sa ingay. Tumigil si Elena sa pag-iyak, nanatili siyang nakaluhod sa alikabok, ang mga kamay puno ng dumi, nakatitig sa kawalan. Umupo si Luca sa tabi niya at hinawakan ang kamay nito. Umupo silang dalawa sa gilid ng liblib na kalsada, katabi ang mga lumang maleta, sa ilalim ng tindi ng araw na walang ibinibigay na ginhawa. Dalawang taong ibinuhos ang lahat, itinatapon na parang wala silang halaga. Huminga si Elena at tumingin sa asawa. Ano na ang gagawin natin? Marahang hinigpitan ni Luca ang kamay niya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, wala siyang sagot. Ang unang oras ang pinakamahirap. Hindi inalis ni Elena ang tingin sa kalsada, umaasang babalik ang mga kotse. Umaasang may isa man lang sa kanila ang nakadama ng pagsisisi, umaasang may babalik para sa kanila. Pero nanatiling walang laman ang daan, mainit, tahimik, walang katapusan. Unti-unting tumayo si Luca, masakit ang mga binti niya. Matagal na niyang iniinda ang tuhod, napudpod sa mga taon ng pagbubuhat ng mabibigat na kargada, binuksan niya ang isa sa mga maleta at hinanap ang maliit na boteng tubig na laging inilalagay ni Elena. May kalahati pang natira, inabot niya ito kay Elena. Uminom ka, mahal! Paano ka? Mamaya na ako. Dalawang maliit na lagok ang ininom ni Elena at ibinalik. Isang higop lang ang tinira ni Luca at itinabi ang natitira. Hindi nila alam kung gaano sila katagal maiiwan doon. Lalong tumitindi ang uhaw nila habang lalong umiinit ang araw. Luca, ni isang sasakyan wala. Sabi ni Elena, pinupunasan ang tuyong bakas ng luha. May dadaan, may darating din kahit papaano. Pero natatakot din siya. Sa kaibuturan niya, hindi niya rin pinaniniwalaan ang sarili niyang salita. Mukhang abandonado ang daan, basag ang aspalto, may mga damong tumutubo sa gilid, walang karatula, walang bakod, walang kahit anong palatandaan na may dumaraan pa rito. Umupo si Elena sa mas malaking maleta. Hindi na kaya ng kanyang mga binti na tumayo pa. Habang pinagmamasdan niya ang asawa, napansin niya ang malayong tingin nito. Ang tinging lumalabas tuwing may alaala siyang naaalala. Ano ang iniisip mo? Mahinang tanong niya, hindi agad sumagot si Luca. Pinunasan muna niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha at dahan-dahang huminga bago nagsalita. Iniisip ko lahat ng ginawa natin para sa kanila, Elena. Lahat ng binigay, lahat ng isinakripisyo. At biglang dumagsa ang mga alaala sunod-sunod, parang alon na humahampas sa dalampasigan. Naaalala niya ang araw na natanggap si Davide sa kolehiyo. Dumating itong tumatakbo, sumisigaw sa tuwa, sinasabing sa wakas, maayos na ang takbo ng buhay niya, pero mahal ang kolehiyo. Sobrang mahal. Iisa lang ang mahalagang ari-arian ni Luca. Isang maliit na lupang minana niya sa kanyang ama, para sana iyon sa pagtanda nila. Pero pumunta siya sa notaryo, ibinenta ito ng mas mababa pa sa totoong halaga at ginamit ang kabuuang pera, pambayad, sa unang taon ng pag-aaral ni Davide. Naaalala mo ba nang ibinenta ko ang lupa ng tatay ko? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang tumango si Elena. Naalala ko, ayaw mo talaga nun, sabi mo kailangan natin yon pagtanda natin. At ako pa ang nagpilit. Sabi mo, mas mahalaga ang kinabukasan ni Davide at naniwala tayo, Luca. Talagang naniwala tayo na kapag ibinigay natin ang lahat sa mga anak natin, aalagaan nila tayo kapag hindi na natin kayang alagaan ang sarili natin. Umupo si Luca sa tabi niya, naging parang maliliit na bangkito ang dalawang maleta. Hinawakan niya ulit ang kamay nito, ang kamay na magaspang at pagod matapos ang mga dekada ng pagtatrabaho. May sarili ring mga alaala si Elena. Naaalala niya noong nagka-pneumonia si Chiara nung maliit pa.
Sabi ng doktor, kailangan niya ng imported na gamot. Napakamahal. 3 buwan siyang halos hindi tumigil sa paghuhugas ng labada. Gabing-gabi na siya natatapos. Nagkabitak-bitak ang kanyang mga kamay. Dumugo pa minsan, pero nabili niya ang gamot. At gumaling si Chiara. Halos masira ang mga kamay ko para mailigtas si Chiara, bulong ni Elena habang nakatingin sa kanyang mga palad. At ngayon, tiningnan niya akong parang wala lang ako. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Luca mahina. Pero totoo, narinig mo kung paano siya nagsalita. Sabi niya, hindi na raw kami bahagi ng buhay nila. Nabasag ang kanyang boses at muli siyang umiyak. Niyakap siya ni Luca at hinayaang umiyak ito sa kanyang balikat. Gusto rin niyang umiyak pero pinigilan niya. Kailangan may manatiling kalmado. Nasa tapat na nila ang tirik na araw. Tiyak na tanghali na, baka lampas pa. Parang kumot na mabigat ang init na bumabalot sa kanila. Tumayo si Luca, kinuha ang bote, pinainom si Elena, saka uminom ng kaunti. Halos wala nang natira, itinabi niya ang kaunting laman. Kailangan natin ng lilim, sabi niya, pero wala kahit saan. Tanging isang lumang konkretong poste lang ang nakatayo ng tabingi sa gilid ng kalsada. Inilapit ni Luca ang mga maleta at nakakita ng maliit na bahagi na hindi direktang tinatamaan ng araw. Pinaupo niya si Elena doon at umupo sa tabi niya. At sa kanila narinig ang isang tunog, mahina sa simula, isang makina. Napatayo si Elena. Luca, may naririnig akong sasakyan. Lumapit sila sa gilid ng kalsada. Lumakas ang tunog. Isang lumang asul na kargang truck. Kupas ang pintura at puro yupi ang metal. Itinaas ni Luca ang 2 braso at kumaway. Ganon din si Elena, puno ng desperasyon. Bumagal ang truck, sandaling parang tatalon lang ito, pero huminto rin sa ilang metro sa unahan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki, tila nasa 70 na, payat, sunog ang balat sa taon ng pagtatrabaho sa araw, nakalumang kamiseta at kupas na sombrero. Tumingin siya sa mag-asawa, saka sa mga maleta sa lupa at humigpit ang ekspresyon. Anong nangyari dito? Tanong niya. Hindi alam ni Luca kung saan magsisimula. Yumuko si Elena, puno ng hiya. Lumapit ang lalaki, napansing nanginginig at pagod na pagod sila. Ayos lang ba kayo? Kailangan niyo ba ng tulong? Iniwang kami rito, sabi ni Luca, halos maputol ang boses. Iniwang kayo? Anong ibig mong sabihin? Mga anak namin, dinala nila kami rito, tapos iniwan nila kami. Napatitig ang lalaki sa kanila, parang nabigla. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniiling ang ulo, tila hindi makapaniwala sa narinig. Mga anak niyo mismo ang gumawa niyan sa inyo. Itinaas ni Elena ang mukha, mamula-mula at maga ang kanyang mga mata. Sabi nila pabigat na raw kami, sawa na raw silang alagaan kami. Inalis ng lalaki ang kanyang sombrero at hinagod ang puting buhok, halatang hindi makapaniwala. Gabriele ang pangalan ko, malumanay niyang sabi. Nakatira ako sa isang maliit na bayan, hindi kalayuan dito. Araw-araw akong dumadaan dito para maghatid ng mga paninda. Ayaw namin maging sagabal, mabilis na sagot ni Luca. Pero kung madala mo kami kahit saan basta may tao. Itinaas ni Gabriele ang kamay para patigilin siya. Hindi kayo pabigat, huwag niyong sabihin yan. Kunin niyo ang mga gamit niyo, sasama kayo sa akin. Tinulungan niya si Elena na sumakay sa loob ng truck, saka maingat na isinakay ang mga lumang maleta, inilagay ito sa tabi ng mga kargang dala niya. Sumunod si Luca at muling umandar ang makina. Umalis ang truck, iniiwan ng lugar kung saan sila iniwan ng walang awa. Habang umaandar sila, paulit-ulit umiiling si Gabriele, bakas sa muka ang hindi makapaniwala. May 4 siyang anak at hindi niya maisip na magagawa yon ng sino man sa kanila. Kayo ba mismo ang nagsikap magpalaki sa kanila? Tanong niya. Oo, mahina ang sagot ni Luca. Ibinigay namin ang lahat, higit pa sa kaya namin. Pinag-aral niyo sila? Kolehiyo, mga kurso, mga biyaheng gusto nila, lahat, sagot ni Luca.
Napailing si Gabriele ng mariin. At ganyan ang kapalit, anong klaseng mundo na to kung ang mga magulang tinatapon na lang parang basura, iniiwan sa kalsada na parang hayop? Nanatiling tahimik si Elena, nakatingin siya sa bintana pero hindi talagang nakikita ang tanawin. Nasa malayo ang isip niya, iniisip niya ang mga apo na baka hindi na niya muling makita, ang mga kaarawang hindi na siya iimbitahan, ang mga linggong masaya na hindi na babalik. Kaunti lang ang meron kami pero masaya kami noon, mahina niyang sabi, tila para sa sarili niya. Wala kaming mamahalin pero meron kami ng mga anak namin ngayon. Wala na yon. Tumingin si Gabriele sa kanya sa salamin. May natira pa sa inyo, sabi niya. May totoo na kayo ngayon. Alam niyo na kung sino talaga sila. Isipin ninyo kung nagkasakit kayo ng malubha, ano kaya ang ginawa nila? Hinawakan ulit ni Luca ang kamay ni Elena. Tama si Gabriele. Masakit, higit sa lahat ng sakit, nakakawasak. Pero ngayon malinaw na. Ang mga anak na minahal nila, pinalaki, pinagsakripisyuhan, hindi pala sila ang mga taong inakala nilang magiging mabuti. Sila'y makasarili walang laman. Mga taong kayang iwan ng sariling magulang kapag hindi na maganda sa buhay nila. Patuloy na umandar ang truck. Sinabi ni Gabriele na dadalhin niya sila sa bayan niya. Mababait daw ang mga tao roon at tiyak may tutulong. Hindi na gaanong nagsalita sina Luca at Elena sa natitirang biyahe. Magkahawak lang silang nakaupo, sinusubukang intindihin kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Kung paano ang pag-ibig na ibinigay nila ay ibinalik bilang sakit. Kung paano ang mga anak na pinalaki nila ay naging mga estranghero. Kung paano nagtapos ang isang buhay ng sakripisyo sa pagtataksil. Nang magsimulang lumubog ang araw, pumasok ang truck sa isang maliit na bayan. Huminto si Gabriele sa harap ng isang payak na bahay na may karatulang kahoy, Lourdes Boarding House. Pagmamayari ito ni Doña Lourdes, sabi niya, mabait yan, kakausapin ko. Pumasok siya at pagbalik niya ay may kasamang babaeng nasa 60, may bilugang katawan, nakasuot ng apron na may bulaklak at may ngiting nakapagpapagaan ng hangin. Magandang araw mga anak, malumanay niyang sabi. Ikinuwento na sa akin ni Gabriele ang nangyari. Dito muna kayo ngayong gabi. Hindi na siya nagtanong pa, hindi siya nag-usisa. Tahimik niyang inakay sina Luca at Elena papunta sa isang maliit na kwarto sa likod ng bahay. Simple lang ito pero malinis. May dobling kama na may bagong sapin, lumang aparador na matibay pa at isang maliit na bintanang tanaw, ang bakuran kung saan nagtatuka ng lupa ang mga manok. Magpahinga muna kayo, bukas na tayo mag-usap. Sabi ni Lourdes, marahang isinara ang pinto. Umupo si Elena sa kama at muling napaiyak. Pero ngayon, hindi puro sakit ang luha niya. May ginhawa rin. Ginhawang may bubong sila, may higaan, at may taong nagmamalasakit. Buhay pa tayo, Elena, bulong ni Luca habang umuupo sa tabi niya. Maaaring mas malala pa ang nangyari. Mas malala! Nanginginig ang boses ni Elena, itinapon tayo ng sarili nating mga anak na parang basura. Alam ko, sagot niya, pero nalampasan natin ang araw na to. At bukas, lalampasan ulit natin. Nakatulog silang magkayakap noong gabing yon, isang malalim at mabigat na tulog, ang klasing dumarating pagkatapos ng araw na winawasak ka mula sa loob. Pagsapit ng umaga, mataas na ang araw at banayad na liwanag ang pumupuno sa kwarto. Amoy kape ang hangin. Sa kusina, nagbe-bake si Lourdes ng tinapay. Nakaayos na ang mesa. May kape, gatas, mantikilya at simpleng homemade cake. 3 ang nakaupo na roon. Isang lalaking nasa gitnang edad, isang dalagang babae at isang batang bagong gising na mukhang gusto pang matulog. Magandang umaga mga anak, masiglang bati ni Lourdes. Halina kayo, handa na ang almusal. Umupo sina Luca at Elena ng mahina at maingat, parang nahihiya kung nakakagambala sila. Ngumiti si Lourdes sa kanila at ipinakilala ang mga naroon. Ang lalaking nasa gitnang edad
ay si Edilson, nagtatrabaho sa lokal na talyer. Ang dalaga ay si Jessica, isang nursing student na nag-aayos din ng mga paninda sa palengke. At ang batang lalaki ay si Paulinho, assistant ng isang trucker at halatang gusto pang bumalik sa kama. Ikinuwento sa amin ni Gabriele ang nangyari, mahinang sabi ni Edilson. Nakakalungkot, walang sino man ang dapat tratuhin ng ganon. Ayaw po namin mga bala, bulong ni Elena. Hindi kayo nakakaabala, sabi ni Lourdes habang nagdadagdag ng mainit na tinapay. Sa bahay na to, nagtutulungan ng lahat. Pwede kayong manatili hanggat kailangan niyo. Pero wala kaming pera para magbayad, sabi ni Luca nahihiya. Wala namang nagsabing kailangan nyo magbayad, sagot ni Lourdes. Kung gusto nyong tumulong sa bahay, mabuti. Kung hindi, ayos lang. Walang natutulog sa kalye habang may bakanting kama ako ni Isa. Namula ang mga mata ni Luca. Matagal na mula nang may umalalay sa kanila ng ganito. Mabait, simple, totoo. Ang kabaitang nagpaparamdam muli na tao ka. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagkaroon ng bagong ritmo sina Luca at Elena sa boarding house. Tumutulong si Elena kay Lourdes sa kusina, naghahanda ng pagkain at naglalaba para sa mga nakatira. Si Luca naman ay nag-aayos ng anumang sira, kalawanging bisagra, maluwag na tabla, bakod sa likod bahay, gripo na buwan ng tumutulo. Huwag mong pilitin ang sarili mo, ilang ulit na sabi ni Lourdes kahit halatang nagpapasalamat siya. Kailangan naming tumulong, sagot ni Luca. Hindi kami sanay na wala kaming ambag. Ang maliit na bayan ay tinawag na Valle da Esperanza, lambak ng pag-asa. Tahimik, maliit at puno ng taong magkakakilala. At nang kumalat ang balita tungkol sa mag-asawang iniwan sa gitna ng disyerto, nagulat at nalungkot ang lahat. Niyayakap si Elena ng mga kapitbahay sa kalsada. Nagdala sila ng pagkain sa boarding house. Inalok nila si Luca ng maliliit na trabahong pang-ayos sa buong bayan. Kahit mga hindi nila kilala, tinuring silang parang kamag-anak. Pero kahit napapaligiran siya ng kabutihan, may lungkot si Elena na hindi niya matanggal. May mga hapon na nakatayo siya sa bintana ng maliit nilang kwarto, nakatanaw sa kalsada, naghihintay. Umaasang may biglaang sasakyang pamilyar, umaasang may bababang anak at sasabing nagkamali sila, umaasang may babalik para sa kanila, pero wala. Isang araw, nagsasampay ng labada si Elena sa likod bahay nang mapansin niya ang isang babaeng may kasamang 2 bata. Tumatawa ang mga bata, hawak ang kamay ng ina, puno ng sigla yumuko ang babae para ayusin ang sapatos ng isa, tapos tumakbong muli ang mga bata, humahalakhak. Parang nabuksan ang sugat sa puso ni Elena, nabitiwan niya ang basang damit at bigla siyang napaiyak nang hindi mapigil. Narinig ni Lourdes ang iyak at agad na tumakbo palabas. Elena, ano ang nangyari? Ang mga apo ko, Lourdes. Hikbi ni Elena. Hindi ko na makikitang lumaki ang mga apo ko, hindi ko na sila mapagluluto ng cake, hindi ko na sila mababasahan ng kwento, hindi na ako magiging bahagi ng pagkabata nila. Yumakap si Lourdes sa kanya at hinawakan siya ng mahigpit. Hindi siya nagsalita, hinayaan lang niyang umiyak si Elena hanggang sa kahit paano ay humupa ang sakit. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong inakay pabalik sa loob, naglaga ng mainit na tsaa at naupo kasama niya sa mesa sa kusina. Elena, mahina niyang sabi, may mahalaga akong sasabihin, ang pamilya hindi lang nabubuo sa dugo. Nabubuo ang pamilya sa mga taong nananatili. Kapag gumuho na ang lahat, ipinakita ng mga anak mo kung sino talaga sila. Pero dito sa bahay na ito, may mga taong nagmamalasakit na sayo. Mahal ka rito, naiintindihan mo ba? Tumingin si Elena kay Lourdes habang ang mga luha ay nananatili sa gilid ng kanyang mga mata. Paanong ang isang babaeng kakikilala pa lang niya ay mas nagmamalasakit kaysa sa mga anak na pinalaki niya ng maraming taon? Bakit mo ginagawa ito para sa amin? Mahina niyang tanong. Dahil minsan, may gumawa rin yan para sa akin, sagot ni Lourdes. Nang mamatay ang asawa ko, nawala ang lahat sa akin.
Napadpad ako sa kalye kasama ang 3 kong anak, isang babae ang tumanggap sa amin sa bahay niya. Pinakain niya kami, binigyan ako ng trabaho at tinulungan akong makabangon. Nangako ako sa sarili ko na kung darating ang araw na kaya ko ring tumulong sa iba, gagawin ko. At ngayon, kaya ko na. Nang gabing iyon, habang tahimik na ang bahay paupahan, nakatayo si Lucas sa kanilang maliit na silid. Inaayos ang kaunti nilang gamit sa lumang aparador. Doon niya narinig ang mahinang katok sa pinto. "Ginoong Luca, maaari ba kitang makausap sandali?" tanong ni Lourdes. "Siyempre po, Doña Lourdes. Tuloy po kayo." Pumasok siya at marahang isinara ang pinto. Tumitig siya sa isang bagay na palaging malapit kay Luca, ang lumang leather folder na lagi niyang bitbit. "Napansin kong hindi mo kailanman iniiwan ang folder na yan," sabi ni Lourdes. "Bitbit mo yan kahit saan ka magpunta, kahit saglit ka lang sa labas, dala mo pa rin." Tiningnan ni Luca ang kupas na folder sa kama. Basag na ang balat at kalawangin ng lock. "Hawak ko yan palagi dahil may mahalaga itong laman," mahina niyang sagot. "Gaano kahalaga?" tanong ni Lourdes. Nag-alinlangan si Luca. Tiningnan niya ang pinto, siniguradong hindi maririnig ni Elena. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. "Hindi ko pa ito nasasabi kahit kanino," anya. "Ni kay Elena, ni sa mga anak ko. Pero sa tingin ko, dumating na ang tamang oras." Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob ay may isang lumang sobre. Naninilaw na sa tagal. Maingat niya itong inilabas. Nasa loob ang mga lumang dokumento. May nakatype, may sulat kamay. "Nang mamatay ang ama ko," simulang kwento ni Luca, "iniwan niya sa akin ang isang maliit na lupain. Ibinenta ko yon para mapag-aral si Davide sa kolehiyo. Pero ang hindi alam ng kahit sino ay may isa pa siyang lupain. Nakuha niya ito noon mula sa isang kasunduan sa trabaho. Hindi niya ito nailipat sa pangalan niya," paliwanag ni Luca, "dahil natatakot siya sa mga problema sa batas. Kaya tinago niya lang ang mga dokumento." Maingat na kinuha ni Lourdes ang folder mula sa kanya at sinimulang tingnan ang mga nilalaman. May lumang titulo, tala ng kasunduan at maging mga guhit kamay na mapa ng lugar. Ang lupang ito, maingat niyang tanong, "Nandyan pa rin ba?" "Nandyan pa," tango ni Luca. "Noon, nasa liblib itong lugar, pero lumalaki ang mga syudad at ngayon, ang lugar na yon ay ganap ng komersyal na zone." Hinding-hindi mo ba nasilip kung magkano na ang halaga nito ngayon?" tanong ni Lourdes. Hinding-hindi, nanginginig ang boses niyang sagot. "Sa lahat ng taon na ito, itinago ko ang mga papeles dahil gusto kong may maipamana sa mga anak ko, isang bagay na maaaring bumawi sa lahat ng hirap na dinaanan nila. Inakala kong baka makatulong ito sa mas magandang buhay kapag wala na ako." Umupo siya sa gilid ng kama, tila pagod at hindi sigurado. "Pero matapos ang ginawa nila sa amin, Lourdes, matapos nila kaming talikuran na parang wala kaming halaga, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa mga papeles na ito." Umupo si Lourdes sa tabi niya, maingat na hinawakan ang kamay niya at tumingin sa kanyang mga mata. "Ginoong Luca," mahinahon niyang sabi, "kailangan mong kumausap ng abogado. Kailangang alamin kung may bisa pa ang mga dokumentong ito. Dahil kung meron, maaaring matamasa ninyong dalawa ni Doña Elena ang buhay na nararapat sa inyo hindi para sa pera, kundi para sa hustisya. Sobra na ang dinaanan ninyong sakit." "Pero mahal ang abogado," mahina niyang tugon. "Kilala ko ang isa rito sa bayan," sagot ni Lourdes na may bahagyang ngiti. "Si Dr. Stefano. Mabuting tao siya. Marami na siyang natulungan dito nang hindi naniningil. Tatawagan ko siya at aayusin ko ang isang appointment bukas." Tumingin si Lucas sa folder sa kanyang kandungan, ang folder na itinago at iningatan niya ng maraming taon. Ni minsan ay hindi ibinahagi ang nilalaman, mas bumigat sa pakiramdam ang mga papel kaysa dati. "Sa tingin mo may pag-asa pa?" mahina niyang tanong. "May isang paraan lang para malaman," sabi niya. "Alamin natin."
Kinabukasan ng umaga, dinala ni Lourdes sina Luca at Elena sa isang simpleng opisina sa sentro ng bayan. Nasa 40 si Dr. Stefano. May seryoso siyang mukha na tila ba pusong-puso ang trabaho pero mabait ang kanyang tinig at mga mata. Tahimik siyang nakinig habang ikinukuwento ni Luca ang lahat, kasabay ng maingat na pagsusuri sa bawat dokumento sa folder. Pagkatapos basahin ng lahat, nanahimik siya ng ilang sandali na parang walang katapusan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin, pinunasan ng lente, muling isinuot at tumingin kay Luca na may hindi mabasang ekspresyon. "Ginoong Luca," tanong niya, "alam mo ba eksakto kung nasaan ang lupang ito?" "Halos," sagot ni Luca. "Malapit ito sa isa sa mga pangunahing kalsada sa kabisera. Tanda ko pa ang lugar kahit paano." Humarap si Stefano sa kanyang computer at nagsimulang itype ang mga detalye mula sa mga dokumento. Nag-click siya, nag-zoom, nag-click ulit, lumabas ang digital map sa screen. Inayos niya ang view at bigla siyang natigilan. "Diyos ko," mahina niyang sabi. "Ano yon?" tanong ni Elena na kinakabahan. Ipinihit ni Stefano ang monitor para makita nila. Nakita sa screen ang isang malaking lote ng lupa nasa gitna ng Abalang Avenue, napapalibutan ng mga gusali, bangko at tindahan. "Napakahalaga na ngayon ng lupang ito," sabi niya na tila hindi rin makapaniwala. "Pinag-uusapan natin ay milyon. Totoong milyon." Nakatitig si Luca sa screen, hindi makapagsalita. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay, pinipigilang maluha. Si Lourdes na nakatayo sa likuran nila, napasandal sa pader, gulat na gulat. "Milyon," ulit ni Luca. Para bang hindi totoo ang salitang yon sa kanyang bibig. "Sigurado ka ba, doktor?" Binalik ni Stefano ang screen sa kanyang harap at nagsimulang maglabas ng datos. Ipinakita niya ang aerial photos, pinakabagong real estate reports at mga bentahan sa mga kalapit na ari-arian. Bawat numerong binanggit niya ay mas nakakagulat kaysa sa nauna. "Ginoong Luca, ang lupang ito ay nasa prime commercial zone. May mga bangko, shopping center at opisina sa paligid. Ang lote ng ganitong laki ay maaaring umabot sa 8 milyon, baka umabot pa ng 10, depende sa bibili." Nanginig ang katawan ni Elena, dali-daling kumuha ng upuan si Lourdes at inalalayan siyang maupo bago siya himatayin. "Paano nangyari ito?" tanong ni Elena sa boses na halos mabasag. "Buong buhay namin halos hindi kami makatawid sa araw-araw. Wala kaming sapat para mamuhay ng maayos. Paano naming nagawang maging may-ari ng ganito at ni hindi man lang namin alam?" Maingat na inayos ni Stefano ang mga papel sa kanyang mesa at kinuha ang isang panulat para magsulat ng ilang tala. "Ipaliwanag ko," kalmado niyang sabi. "Ang ama mo ay nakatanggap ng lupang ito bilang kabayaran mula sa labor court maraming dekada na ang nakalipas noon. Liblib pa ang lugar, malayo sa sentro ng syudad. Malamang wala talagang may gusto nito noon, baka nga halos walang halaga. Kaya niya tinanggap dahil kailangan niya ng kahit ano at yon ang ibinigay sa kanya." "Pero hindi niya ito nairehistro ng opisyal?" tanong ni Luca. "Hindi, at yan ang susi. Hindi niya ito naitala sa Land Registry Office. Pero ang mga dokumentong ito mula sa korte ay may bisa pa rin. Legal na pag-aari pa rin ito ng pamilya ninyo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay dumaan sa proseso ng legal na pagrehistro. Tinatawag itong title regularization o adverse possession. Aabutin ito ng panahon at ilang dokumento, pero may lehitimo kayong karapatan. Nandito lahat ng ebidensya, itim sa puti." Nakatitig si Luca sa lumang leather folder na bit-bit niya sa halos buong buhay niya. Ito ang parehong folder na itinago niya sa ilalim ng kama sa malayo sa mga anak nila dahil palagi niyang iniisip na isang araw maiiwan niya ito sa kanila bilang huling sorpresa kapag wala na siya. Inisip niyang pagbubuksan ito ng mga anak niya balang araw, makikita ang mga papel sa loob at madidiskubring kahit papaano may naipamana ang kanilang mahirap na ama. Pero nagbago na ang lahat.
Ang mismong mga anak na dapat sana'y tatanggap ng lupang iyon ang siyang nagtakwil sa kanila. Iniwan sila sa gitna ng daan, walang pakialam kung paano sila mabubuhay. Dr. Stefano, sabi ni Luca, mas matatag ang boses kaysa sa nararamdaman niya. Gusto kong iparehistro ang lupang ito sa pangalan ko at ng asawa ko. Magkano po ang bayad para asikasuhin ninyo ito? Ginoong Luca, sagot ni Stefano na may taos-pusong tinig, hindi kita sisingilin. Napakalalim ng tama ng kwento ninyo sa akin. Ako na ang bahala sa buong proseso, pro bono. Ang tanging gastos ay para sa notaryo at land registry fees at aasikasuhin natin yan sa tamang panahon. Hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang asawa. Nagkatinginan sila, isang mahaba at mabigat na tingin na puno ng damdamin. Ginhawa, lungkot, galit, pag-asa, lahat ng iyon sabay-sabay, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Isa kaya sa mga anak nila iyon, baka sa wakas ay bumalik na ang mga anak nila para sa kanila. At paano naman ang mga anak ko? Mahinang tanong ni Luca. Pwede ba nilang ipaglaban ito? Subukang kunin sa amin? Hindi, sagot ni Stefano. Habang buhay ka, sayo ang lupa. Maaari mo itong panatilihin, ibenta, tayuan ng bahay o pabayaan lang. Nasa sayo ang desisyon. Si Lourdes na tahimik lang hanggang ngayon ay nagsalita na rin. Ginoong Luca, Ginang Elena, naiintindihan niyo ba ang ibig sabihin nito? Hindi niyo na kailangang umasa pa kanino man. Maaari na kayong magkaroon ng sariling tahanan, mamuhay ng maayos, at sa wakas ay maranasan ang buhay na kailanman ay hindi niyo naranasan. Pero hindi kasiyahan ang naramdaman ni Luca. Dapat ay tuwang-tuwa siya, magaan ang loob, puno ng pasasalamat, pero ang naramdaman niya ay isang hungkag na sakit sa dibdib. Alam mo ba ang nakakapagtaka, Doña Lourdes? Mahina niyang sabi. Buong buhay naming nagpakahirap. Nagsimula akong magtrabaho sa edad 12 si Elena, naglaba ng damit hanggang dumugo ang mga kamay niya. Tumira kami sa bahay na walang kuryente. At sa lahat ng panahong yon, sa lahat ng taon, nasa amin na pala ito. Tinapik niya ang tumpok ng dokumento sa mesa. Maari sana naming naibigay sa mga anak namin ang mas magandang buhay. Hindi sana sila nagkulang, hindi sana sila nagsuot ng tinagpitagping damit, hindi sana sila nagutom. Luca, wag mong isipin yan, pakiusap ni Elena. Paano ko hindi iisipin, tugon niya. Ibinenta ko ang lupa ng ama ko para lang makapag-aral si Davide. Nagpakapagod ako, halos masira ang katawan para ibigay sa kanila ang lahat ng hindi ko naranasan. At sa lahat ng panahon na yun, may kayamanan akong nakatago sa isang sobre. Kung nalaman ko lang sana, maingat na yumuko si Stefano at nagsalita. Ginoong Luca, wala kang paraan para malaman. Noon, wala pa tayong access sa impormasyong meron tayo ngayon. Walang madaling paraan para suriin ang halaga ng lupa. At isa pa, kahit nalaman mo ang tungkol sa lupang ito 20 o 30 taon na ang nakalipas, malamang hindi pa rin ito ganoon kahalaga. Tumataas lang ang halaga nito kamakailan dahil lumawak ang lungsod. Hindi ka nabigo, wala ka lang noon ng mga kasangkapan na meron tayo ngayon. Dahan-dahang huminga si Luca, tama si Stefano, walang saysay ang malunod sa pagsisisi. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, hindi ang nakaraan. Ano pong susunod na mangyayari? Tanong niya. Bumalik na kayo sa inyong buhay, sagot ni Stefano na may ngiting nakapagpapagaan ng loob. Sisismulan ko na ngayon ang proseso. Sa loob ng ilang linggo, tatawagan ko kayo para pumirma ng mga papeles. At sa loob ng ilang buwan, opisyal nang sa inyo ang lupang ito. Tahimik silang lumabas ng opisina. Nauna si Lourdes sa paglakad, habang sina Luca at Elena ay dahan-dahang sumunod. Masigla ang mga kalye ng Valle de Esperanza. May mga taong papasok sa trabaho, mga batang pauwi, at mga kapitbahay na nagkukwentuhan sa tapat ng mga tindahan. Biglang tumigil si Elena sa bangketa. Luca, sasabihin ba natin sa mga bata? Sasabihin natin ang alin? Tanong niya.
Tungkol sa lupa, sa pera, mga anak pa rin natin sila. Sa kabila ng lahat, anak pa rin natin sila. Tinitigan siya ni Luca. Sa kabila ng kahihiyan, ng pag-abandona at ng lahat ng sakit na dinanas nila, tinitingnan pa rin ni Elena ang mga anak nila sa mata ng isang ina. Elena, mahina niyang sabi, iniwan nila tayo sa gitna ng kawalan. Sinabi nilang pabigat tayo, pagod na raw sila sa atin. Sa palagay mo ba, may utang pa tayong loob sa kanila? Hindi ito tungkol sa utang, bulong ni Elena. Ito'y dahil bahagi pa rin sila ng pagkatao natin, Luca. Ang laman din ay maaaring mabulok, aniya, hindi sa masakit na tono, kundi puno ng sakit na kay tagal ng tinatago. Yumuko si Elena at agad na napansin ni Luca na nasobrahan siya. Wala siyang sinabi, bagkus niyakap niya ito ng mahigpit doon mismo sa gitna ng kalsada. Patawad, bulong niya. Alam kong nasasaktan ka, ramdam ko rin, pero huwag muna tayong magpasya. Hintayin muna natin kung saan hahantong ang lahat. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Abala si Stefano sa pag-asikaso ng mga papeles. Bumisita siya sa tanggapan ng notaryo, nagtapos ng mga dokumento at kinuha ang lahat ng kinakailangang sertipiko. Samantala nagpatuloy sina Luca at Elena sa pagtulong sa bahay paupahan. Simple at tahimik pa rin ang kanilang pamumuhay. Isang hapon, habang inaayos ni Luca ang isang estante sa bodega, biglang pumasok si Lourdes na nagmamadali. Ginoong Luca, may taong naghahanap po sa inyo sa may pintuan. Nabitawan ni Luca ang kanyang gamit at agad tumakbo sa harap. Isang lalaking naka-Amerikana ang naghihintay, may hawak na malitin. Hindi ito isa sa mga anak nila. Si Luca ba kayo? Tanong ng lalaki. Oo, ako nga, sagot ni Luca. Ako si Claudio, kinakatawan ko ang Imperial Constructors. Interesado kaming bilhin ang isang lupang nakapangalan sa inyo. May kilabot na dumaan sa katawan ni Luca. Paano niyo nalaman ang tungkol sa lupang yon? Tanong niya. Nagsasagawa kami ng paghahanap ng mga ari-arian sa mga lugar na target para sa development. May nakita kaming lumang kaso sa paggawa na may kaugnayan sa inyong ama, doon kami nadala sa lupa. Narito ako para magbigay ng alok. Wala akong balak ibenta, mariing sagot ni Luca. Ngumiti ang lalaki, yung klase ng ngiti ng taong sigurado na silang kontrolado na nila ang sitwasyon. Hindi mo pa nga naririnig ang alok, handa kaming magbigay ng 7 milyon agad. 7 milyon. Umuugong sa isip ni Luca ang halaga. Higit pa ito sa kayang kitain ng kahit ilang buhay o kahit pa ng libo. Kailangan kong pag-isipan, sabi niya. Siyempre, sagot ni Claudio. Pero kailangan ko rin ng mga pangalan ng ibang tagapagmana, ang mga anak ninyo, para ito sa buong pamilya. Doon naunawaan ni Luca ang lahat. Kung natunto na siya ng lalaking ito at pinag-uusapan na ang mga tagapagmana at milyong halaga, hindi na magtatagal at malalaman din ito ng iba. At kapag nangyari yon, siguradong malalaman din ng mga anak nila. Malayo ang mga anak ko, sagot ni Luca. Matagal na kaming walang ugnayan. Walang problema, sagot ni Claudio. May mga tao kaming dalubhasa sa paghahanap ng mga tagapagmana. Bahagi na yan ng normal naming proseso. Iniabot niya ang kanyang business card at umalis. Naiwan si Luca sa pintuan, hawak-hawak ang card ng mahigpit. Ramdam niya ang unos na paparating at sa kaibuturan ng kanyang loob, alam niyang ito ay nagsimula na. 2 linggo ang lumipas na tunton ng team ni Claudio sina Davide, Chiara at Mateo. Lumapit sila sa bawat isa, ipinaliwanag ang tungkol sa lupa, ibinahagi ang halaga nito at inilatag ang napakalaking oportunidad sa pananalapi. Agad ang naging tugon. Umalis si Davide sa trabaho sa gitna ng shift at nagsimulang magpanik sa pagtawag. Desperado sa paghahanap sa kanilang mga magulang. Na-overwhelm si Chiara, napaiyak, nagsisigaw, nakipagtalo sa asawa. Sinisisi ito at ang sarili sa mga desisyong ginawa nila. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo.
Nang araw din na yon ay kumuha siya ng pribadong investigador. Sa loob ng 3 araw, natuklasan ng investigador na sina Luca at Elena ay naninirahan sa lugar na tinatawag na Valle da Esperanza. Sa ika-4 na araw, 3 sasakyan ang huminto sa harap ng bahay paupahan ni Lourdes. Bumaba sina Davide, Chiara at Mateo. May dalang mga regalo, bulaklak, tsokolate at mga mamahaling bag mula sa pamimili. Lahat sila'y umiiyak, lahat ay mukhang nahihiya. Binuksan ni Lourdes ang pinto, tiningnan lamang sila ng isang beses at agad niyang nalaman kung sino sila. Kayo ang mga anak, hindi ba? Oo, sagot ni Davide. Narito kami para sunduin ang aming mga magulang. Nagkamali kami, patawad po. Ngumiti si Lourdes ng sarkastiko. Kakaiba kung gaano kabilis dumating ang pagsisisi kapag may perang sangkot. Pakiusap, sabi ni Davide. Gusto lang naming makausap sila. Lumingon si Lourdes at naglakad papunta sa likod bahay, kung saan nagdidilig si Luca at nagsasampay si Elena. Narito na sila, sabi niya. Nagkatinginan ng tahimik sina Luca at Elena. Pareho nilang naramdaman, darating talaga ang araw na ito. Pagpasok nila sa sala, nadatnan nila ang 3 nilang anak na nakatayo roon. Ang mga mukha ay puno ng pagkakasalang parang hindi totoo. At sa sandaling iyon, may matinding bagay na napagtanto si Luca. Wala siyang naramdaman, walang galit, walang lambing, walang dalamhati. Tanging isang malalim, malamig na kawalan sa pusong minsan ay inukupa ng kanyang pamilya. Unang lumapit si Davide. Hinayaan niyang malaglag ang mga bit-bit na bag sa sahig at ibinuka ang mga braso habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi na tila isang eksena sa dula. Tay, hinanap namin kayo kung saan-saan. Natakot kami sa sobra. Umatras si Luca, iniwasan ng yakap. Ang munting kilos na iyon ang pumigil kay Davide. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mga braso at napalitan ng pagkalito ang kanyang mga mata. Tay, umupo kayo, utos ni Luca, matigas at malamig ang tinig. Pero huwag kayong lalapit sa amin. Lalong humagulgol si Chiara. Lumapit siya kay Elena, nakaunat ang mga braso. Nay, patawad po. Hindi namin alam ang ginagawa namin. Nalito kami, nataranta. Ngunit umatras si Elena. Nakasandal sa pader si Lourdes, nakatawid ang mga braso, tahimik na nanonood. Wala siyang sinasabi, pero malinaw sa mga mata niya na hinihintay niya kung ano ang susunod na mangyayari. Nataranta? Ulit ni Elena. Anong klaseng panlulumo, Chiara? Dahil buhay pa ang mga magulang mo? Hindi yon ang ibig kong sabihin, Nay. Mahirap ang buhay. May mga utang, may responsibilidad, sabay-sabay ang problema at ang solusyon niyo, sabat ni Luca, ay iwan kami sa gitna ng kawalan? Abandonahin kami sa isang liblib na kalsada na parang wala kaming halaga? Si Mateo, na buong panahong tahimik, ay sa wakas nagsalita. Tay, malaki ang pagkakamali namin. Alam namin yon. Pero narito kami ngayon. Gusto namin kayong isama pa uwi. Gusto naming itama ang lahat. Itama? Mapait na natawa si Luca. Akala niyo ba ganun lang kadali burahin ang ginawa ninyo? Gusto naming subukan. Mabilis na sabi ni Davide. Simulan natin ulit. Tumira na kayo sa amin. Ipapakita namin ang paggalang at pagmamalasakit. Dahan-dahang umupo si Luca. Umupo rin si Elena sa tabi niya. Nakatayo pa rin ang mga anak. Awkward na hawak ang mga dala nilang regalo. Gaano na ba katagal mula nang iwan ninyo kami? Tanong ni Luca. 3 linggo, sagot ni Davide. 3 linggo, ulit ni Luca, kalmado pero matalim ang boses. At sa buong panahong yon, wala ni isa sa inyo ang nagtanong kung buhay pa ba kami, walang tawag. Walang balak bumalik para tingnan kung nakaligtas kami. Napahiya kami, mahina ang sagot ni Chiara. Ya? Singhal ni Elena, tumataas ang boses. Nahiya ako nang itulak mo ako palayo at tumakbo ka papuntang kotse. Nahiya ako habang nakaluhod ako, umiiyak, nagmamakaawa na huwag niyo kaming iwan habang tumatawa kayo palayo. Hindi kami tumatawa, nanginginig ang boses ni Chiara. Tumatawa kayo,
Mariing sagot ni Elena. Narinig ko yon. Isa sa inyo ang nagsabing, tingnan natin kung gaano sila katagal magtatagal. At nagtawanan kayong lahat. Tinuligsan ninyo kami habang iniiwan. Mabigat at tensyonado ang katahimikan na sumunod. Nakatungo si Davide, pinupunasan ni Chiara ang kanyang mukha at si Mateo ay kinakalikot ang cellphone nang hindi makatingin. Pagkatapos ay muling tumingin si Lucas sa kanila. Sabihin niyo nga, ano ang nagbago? Bakit kayo narito ngayon? Dahil nagsisisi kami sa lahat ng ginawa namin, sagot ni Davide. Masyadong mabilis, masyadong sabik. Mga kasinungalingan, sagot ni Luca. Tatay, nangangako ako. Sinabi kong kasinungalingan iyan, putol ni Luca, sabay hampas ng kamay sa sandalan. Nandito kayo dahil sa lupa. Nakipag-ugnayan sa inyo ang kumpanyang pangkonstruksyon, hindi ba? Nagbago agad ang mga itsura nila. Napalunok si Davide na wala ang mga luha ni Chiara. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang telepono. Paano mo nalaman yon? Tanong ni Mateo. Dahil hindi ako tanga, sagot ni Luca. Pumunta rin dito ang kinatawan nila. Inalok niya ako ng milyon-milyon kapalit ng lupa. At nang marinig ko ang numerong yon, alam kong hindi magtatagal at malalaman niyo rin. Napatitig si Elena sa kanyang asawa, nagulat. Wala siyang alam tungkol sa pagbisita ni Claudio. Itinago yon ni Luca. Muling nagsalita si Chiara, mas banayad na ngayon. Sige na nga, oo tay, totoo. Nalaman namin ang tungkol sa lupa, pero hindi ibig sabihin noon na hindi namin pinagsisisihan ang ginawa namin. Binabago niya ng lahat, sabi ni Luca, sabay tayo. Kung hindi dahil sa perang yan, wala sana kayong kahit isa na narito. Aminin nyo na nandito kayo dahil sa mana. Hindi lang yun ang dahilan, sigaw ni Davide. Pamilya mo kami, may karapatan kami sa manang yan ang totoo. Sa mga salitang iyon, tuluyan ng nahubad ang maskara. Napangiti si Luca ng kaunti, malungkot, ang uri ng ngiting lumilitaw kapag ang masakit na hinala ay naging katiyakan. Karapatan? Mahina niyang ulit. Sa tingin niyo may karapatan kayo? Sa lolo namin yon, sabi ni Mateo. Napunta sa'yo at balang araw dapat mapunta sa amin. Ganon gumagana ang pamamana. Ganon nga gumagana, ulit ni Luca habang dahan-dahang umiling. Oo. Ang pamilya ay nagpapamana, pero ang pamilya rin ay nagkakaisa. Ang pamilya ay nagdadamayan. Ang pamilya ay hindi iniiwan ang magulang sa gitna ng kalsada para mamatay. Tiningnan niya isa-isa sa mga mata ang mga anak niya. Kaya sabihin niyo sa akin, pamilya ko pa rin ba kayo? Tay, wag niyo namang sabihin yan. Mahina ang tinig ni Chiara. Sasabihin ko ang gusto kong sabihin, sagot ni Luca. Kayo ang sumira sa pamilyang ito. Tinapon niyo ang lahat ng pinaghirapan namin ng nanay niyo. Hinawakan ni Elena ang braso niya, sinusubukang pakalmahin siya. Mahina na ang puso nito, hindi dapat padalain sa galit. Luca, tama na. Huwag Elena, kailangan nilang marinig ito. Humarap siya muli sa mga anak nila. 50 taon akong nagpagod sa mga construction site. Ang nanay niyo naglalaba hanggang mamaga at magdugo ang kamay. Nagtiis kaming magutom para lang may makain kayo. Paulit-ulit naming sinuot ang parehong damit para lang magkaroon kayo ng bago. Ibinenta ko pa nga ang kaisa-isang lupang iniwan ng tatay ko para makapag-aral si Davide sa kolehiyo. Itinuro niya sila, nanginginig pero matatag ang boses. At ngayon, nandito kayo. Nagpapanggap na nagsisisi dahil nalaman niyong may isa pang lupa. Hindi kami nagpapanggap, gate ni Davide. Oo, nagpapanggap kayo at alam niyo kung paano ko nalaman dahil ni isa sa inyo walang nagtanong kung paano kami nabuhay. Wala sa inyong nagmalasakit kung may tumulong ba sa amin, kung may makain ba kami o kung may sakit kami. Ang tanging gusto niyo lang, ang lupa. Sa wakas, lumapit si Lourdes na tahimik lang sa simula. May gusto akong sabihin, panimulan niya. Dumating sa pintuan ko ang dalawang ito na walang-wala. Binigyan ko sila ng pagkain, matutuluyan at kabaitan. Alam niyo kung bakit?
dahil tao sila na karapat-dapat igalang isang bagay na hindi man lang naibigay ng sarili nilang mga anak. Mas masahol pa ang trato nyo sa magulang nyo kaysa sa gagawin ko sa isang estranghero sa kalye. Wala kang karapatang magsalita tungkol dito, singhal ni Chiara. May karapatan akong magsalita, matatag na sagot ni Lourdes, dahil nakita ko sila noong araw na dumating sila. Nakita ko ang sakit sa mga mata nila, ang pagod sa bawat hakbang, ang hiyanapasan nila, at ngayon ito kayo, nakatayo na may dalang huwad na paghingi ng tawad at mamahaling regalo. Akala nyo ang kapatawaran ay nabibili. Ibinagsak ni Davide ang mga bag sa sahig, galit na galit. Sige, gusto nyo ng katotohanan? Eto, ang lupang yon ay milyon-milyon ang halaga. At oo, may karapatan kami doon. Kami ang tunay na tagapagmana at kung hindi mo ito ibibigay ng kusa, idadaan namin sa legal na paraan. Subukan nyo, kalmadong sagot ni Luca. Ano? Tanong ni Davide gulat. Sinabi kong dumaan kayo sa korte, ulit ni Luca. Kumuha kayo ng pinakamagaling na abogado, ipunin nyo lahat ng dokumentong tingin nyong makakatulong. Ipaglaban nyo ang sa tingin nyo'y nararapat sa inyo. So tatanggihan mo ang sarili mong mga anak sa mana nila? Hindi ako tumatanggi sa kahit ano, sagot ni Luca. Pero habang buhay pa kaming mag-asawa, amin ang lupa at kami ang magpapasya kung anong gagawin dito. Maaaring ibenta namin, maaaring ipamigay, o baka ibigay namin sa mga taong tunay na nagmalasakit sa amin. Lumapit si Mateo, agresibo ang tono. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Pwede at gagawin ko. Lumapit si Luca sa isang maliit na mesa at kinuha ang 3 sobre. Inihanda niya ang mga ito kagabi pa. Parang alam na niyang mangyayari ito. May sinulat ako para sa bawat isa sa inyo. Iniabot niya ang tig-1 sobre sa mga anak. Kinuha nila ito ng may pag-aalinlangan, hindi alam kung anong aasahan. Si Chiara ang unang nagbukas. Kinuha niya ang nakatiklop na papel, nagsimulang magbasa at nagbago ang kanyang mukha. Una, pagkalito, tapos pagkabigla at sa huli, galit na galit. Pinagtatawanan mo ba kami? Matalim niyang tanong. Hindi ito biro, sagot ni Luca. Ito ang katotohanan. Binuksan din ni Davide at Mateo ang kanila. Sa loob ng bawat sobre ay ang parehong sulat kamay na liham mula sa kanilang ama. Nakasaad, aking anak, sa buong buhay mo, sinubukan kong ipakita kung ano talaga ang mahalaga. Itinuro ko sa iyo na ang pamilya ay laging higit sa pera, na ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundong ito. Pero sa kung anong paraan, nabigo ako. Dahil ngayon, hindi ka na ang anak na inakala kong magiging ikaw. Naging tao kang kayang talikuran ang magulang sa panahong sila ang pinakamahina. At dahil doon, may kailangan kang maunawaan, ang pinakadakilang pamana ng isang ama ay hindi kayamanan. Ito ay ang halimbawa ng kanyang pagkatao. Ang mga pagpapahalagang ipinamamana niya, ang dangal niya. At tinapon mo ang lahat ng iyon nung araw na iniwan mo kami. Huwag kang umasa ng kahit ano mula sa akin pag wala na ako. Dahil lahat ng meron akong maibigay, naibigay ko na. At ikaw ang pumiling tanggihan ito. Piniga ni Davide ang liham sa kanyang kamao, namumula ang mukha sa galit, lumilitaw ang mga ugat sa leeg. Inihagis niya ang gusot na papel sa sahig at itinuro ng galit ang kanyang ama. Hindi mo pwedeng gawin to. May legal kaming karapatan. Kami ang mga anak mo. Dugo mo. Dugo? Ulit ni Luca, puno ng paghamak ang tinig. Walang halaga ang dugo kapag nagyelo na ang puso. Naglakad-lakad si Chiara sa silid. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Mabilis ang paghinga, pilit nilulunok ang emosyon. Tay, hindi ito makatarungan. Nagkamali kami. Inaamin ko. Pero lahat naman nagkakamali. Hindi ba't karapatan ng bawat isa ang pangalawang pagkakataon? Pangalawang pagkakataon. Si Elena ang sa wakas ay nagsalita, dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Kalma ang boses pero matatag. Gusto niyong bigyan kayo ng pangalawang pagkakataon? Tanong niya.
Kung ganon, sagutin niyo ito. Kung hindi amin ang lupang yon, kung walang milyong nakataya, babalik pa rin ba kayo? Bumukas ang bibig ni Chiara pero walang lumabas. Masyadong malalim ang tama ng tanong. Sagutin mo ako, sigaw ni Elena mas malakas na ngayon. Babalik pa rin ba kayo kung wala kaming kahit ano? Hindi naman patas yan. Sagutin mo ako! Mariing utos ni Elena pero katahimikan ang bumalot sa buong silid. Hindi kayang magsinungaling ni Chiara, hindi sa harap ng ina niya. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita at ang katotohanan ay hindi na maitatanggi. Kung hindi dahil sa lupang yon, hindi na sana sila bumalik. Maaring tinapos na nina Luca at Elena ang kanilang mga araw sa simpleng bahay pahingahan na iyon. Maaring nagkasakit sila, maaring namatay, at nanatiling walang pakialam at walang alam ang kanilang mga anak. Si Mateo, na laging pinakakalkulado sa magkakapatid, sinubukang palitan ang tono ng usapan. Kalma lang tayo, pwede ba? Hindi kailangang mauwi sa ganito. Maupo tayo, pag-usapan natin to bilang isang pamilya. Pwede nating hati-hatiin to ng patas, milyon ang halaga ng lupa, sapat para sa lahat. Hati? Tumawa si Luca, tuyot halos patawa. Gusto niyong hatiin ang bagay na hindi pa naman sa inyo. Pero magiging amin din naman yan balang araw, sabi ni Mateo. Kapag nawala na kayo ni Ma'am, automatikong mapupunta sa amin ang mana. Hindi kung gagawa ako ng testamento at ipamamana ang lahat sa iba, sagot ni Luca. Parang suntok ang dating ng mga salitang iyon. Tumigil sa galaw ang tatlong anak. Si Davide ang unang kumilos. Testamento, seryoso ka ba? Protektado kami ng batas. Garantisado sa amin ang kalahati. Ngumiti si Luca na ipaliwanag na sa kanya ni Dr. Stefano ang lahat. Alam niya kung anong pinapayagan ng batas at kung ano ang hindi. Tama yan, Nanya. May karapatan kayo sa kalahati. Pero kalahati lang ang natitira. Malaya akong ipamigay sa kahit sino at pwede kong ibenta ang lupa ngayon pa lang habang buhay pa ako at gawin kung anong gusto ko sa pera. Maari kong i-donate ito, gastusin lahat o kahit sunugin kung gugustuhin ko. Hindi mo magagawa yon, sabi ni Mateo, bagaman kulang sa kumpiyansa ang kanyang tinig. Bakit hindi? Tanong ni Luca. 50 taon akong nagtrabaho sa konstruksyon. Unti-unting winasak ang katawan ko araw-araw. May karapatan akong tamasahin ang pinaghirapan ko. O iniisip mong dapat ko itong itabi para sa inyo? Bumagsak si Chiara sa kanyang tuhod. Sa pagkakataong ito, hindi palabas ang kanyang pag-iyak. Totoo ito, umaagos ang desperasyon mula sa kanya, ang pagkaunawa sa kung ano talaga ang nawala sa kanila. Tay pakiusap, alam naming nagkamali kami, inamin na namin. Pero huwag mo kaming tuluyang putulin, anak mo pa rin kami. Anak? Sabi ni Elena, lumapit, ang boses ay puno ng taon ng kirot. Anak na iniwan ng kanyang ina sa gitna ng kalsada, sa gitna ng init. Anak na sumigaw na pabigat ang ina niya, na sawang-sawa na siyang alagaan ito. Hindi ko sinasadya, umiiyak na sagot ni Chiara. Nadala lang ako, nagalit. Tama na ang palusot, singhal ni Elena. Hindi ka nadala. Ayaw mo na lang talaga sa amin sa buhay mo. Aminin mo. Sabihin mong totoo. Yumuko si Chiara, tumutulo ang luha sa sahig. At sa wakas, matapos ang lahat ng kasinungalingan, bumigay siya sa katotohanan. Totoo, mahina niyang bulong. Napagod na kami. Napagod sa responsibilidad. Napagod sa pagpapadala ng pera, sa pagbisita, sa pagtawag. Gusto lang naming mamuhay ng walang pasan-pasan kayo. Lubos ang katahimikan na sumunod. Kahit si Lourdes na maraming masakit nang nasaksihan sa buhay, ay natigilan sa matinding katapatan. Lumuhod si Luca sa harap ng kanyang anak. Maingat niyang iniangat ang baba nito, pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Salamat sa katapatan, sa wakas, aniya. Ngayon, hayaan mong ako naman ang maging tapat sa iyo.
Hindi ko alam kung kailan ko kayo mapapatawad. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan ko kayo muling titingnan at mararamdaman ang pagmamahal. Dahil sinira niyo ang pagmamahal na yon, pinatay niyo ito sa sandaling iniwan niyo kami sa gitna ng kalsada. Tay, sinubukan ni Chiara magsalita pero nagpatuloy siya. Buong buhay ko, naniwala akong ang pinakamalaking karangalan ng isang ama ay ang pagpapalaki ng mabubuti at matinong anak. Pero nabigo ako. Pinalaki ko ang 3 makasarilit sakim na anak na iniwan ng kanilang magulang para lang mapagaan ang sarili nilang buhay. At ang pinakamasakit, kailangan ko na ngayong mabuhay dala ang bigat ng kabiguang iyon. Bitbit ko na ngayon ang pasaning nabigo ako bilang ama. Hindi ikaw ang nabigo, sigaw ni Davide. Kami ang nabigo, kami ang hindi naging sapat, sabi ni Davide. At least sa bagay na yan, magkasundo tayo. Malamig na sagot ni Luca. Tumalikod siya at lumapit kay Elena, marahang hinawakan ang kamay nito. Tumayo silang magkasama, pinagmamasdan ng kanilang mga anak, wasak, mapait at puno ng hiya, nakatayo sa gitna ng silid na parang mga estranghero. Gusto ko na kayong umalis, sabi ni Luca, kalmado ang tinig. Bumalik kayo sa mga buhay ninyo, hayaan nyo kaming makamit ang kapayapaan. Lumapit si Mateo, pero paano ang lupa? Ang lupa ay sa pagitan naming mag-asawa, sagot ni Luca. Wala kayong kinalaman doon. Karapatan naming malaman kung ano ang balak niyo sa lupa. Wala na kayong karapatan, mariing sagot ni Luca. Hindi na, tinalikuran niyo ang bawat karapatan nang tinalikuran niyo kami. Lumapit si Davide sa ama na parang handang manakit pero hinarangan siya ni Lourdes. Mabuti pa, umalis na kayo, matatag niyang sabi, bago pa ako tumawag ng tao. Hindi ikaw ang nasusunod dito, singhal ni Davide. Ako nga, sagot ni Lourdes, bahay ko ito at hindi kayo welcome dito. Sakto namang pumasok si Gabriele, narinig niya ang malalakas na boses mula sa labas. Matangkad, matikas at kalmado. May presensyang kayang patahimikin ng sinuman. May problema ba rito? Tanong niya. Wala, sagot ni Luca. Paalis na rin ang mga to. Tiningnan ni Davide ang ama sa huling pagkakataon. Nag-aalab ang kanyang mga mata, halo ng galit, pagkabigo at kasakiman. Pagsisisihan mo to, Ania. Idadaan namin ito sa korte, ipaglalaban namin ang mana at kami ang mananalo. Kung ganon, umalis na kayo, sagot ni Luca. Taon ang aabutin sa korte at habang inuubos niyo ang oras sa paghabol sa bagay na hindi sa inyo, ako naman ay tinatamasa ang bawat sentimong akin. Dahan-dahang tumayo si Chiara, yumuko si Mateo para pulutin ang mga sobring na ibaba nila kanina. Walang kahit isang salitang sinabi, sabay-sabay silang lumabas, binagsak ang pinto sa likod nila, nagmumura sa ilalim ng hininga. Umalis ang kanilang mga sasakyan sa bilis, nag-iiwan ng alikabok sa kalsada, nang tuluyang nawala ang ingay ng mga makina nang hina si Luca at bumagsak ang kanyang mga tuhod. Agad siyang sinalo ni Elena, niyakap siya para alalayan. Dali-daling lumapit sina Lourdes at Gabriele para tulungan siyang maupo sa sofa. Ginoong Luca, ayos lang po ba kayo? Mahinahong tanong ni Lourdes. Ayos lang ako, sagot niya hinihingal. Pagod lang, yun lang. Ginawa niyo ang tama, mahina pero matatag na sabi ni Gabriele. Ang mga taong gaya nila walang karapatang tumanggap ng anuman. Umupo si Elena sa tabi ng kanyang asawa, hawak pa rin ang kanyang kamay, puno ng luha ang kanyang mga mata, pero sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng dalamhati. Iyon ang mga luhang dumadaloy kapag ang bigat ay naibsan na. Mga luhang may dalang kagaanan at kalayaan. Luca! Mahina niyang bulong, ikinararangal kita. Proud sa ano? Dahil sa tapang mo sa pagsasabi ng mga salitang kailangang sabihin, sa hindi pagsuko, sa pagpapakita na ang dignidad ay walang katumbas na halaga. Yinakap siya ni Luca. Tahimik silang nagyakapan habang si Lourdes ay nagtungo sa kusina upang maghanda ng tsaa.
Nanatili si Gabriele malapit, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapanatagan. At sa katahimikan ng sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, muling naramdaman ni Luca ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadama, kapayapaan. Hindi ito ang masayang kapayapaan ng isang buhay na walang problema. Hindi rin ito ang kapanatagan ng isang pamilyang laging nasa tabi mo. Ito ay mas malalim na uri ng kapayapaan. Masakit, ngunit kinakailangan ang klasing dumarating kapag isinara mo ang pintuang matagal nang dapat isara. Ang klasing kapayapaan na dumadalaw kapag tinanggap mo na ang mahirap na katotohanan. Minsan kailangan mong pakawalan ang mga tao kahit pa sila'y sarili mong laman at dugo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mahinang tanong ni Elena. Ngayon, sagot ni Lucas, mabubuhay tayo. Mabubuhay tayo sa paraang gusto natin. May dignidad, may respeto, kasama ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Tumingin siya kay Lourdes sa kusina, kay Gabriele na nakaupo malapit at sa iba pang mga bisita sa bahay na pinupuno ng tawanan at kabutihan. Mga taong walang kaugnayan sa dugo, pero nagpakita ng higit na pagmamahal at katapatan kaysa sa mga anak nila. Nahanap na natin ang tunay nating pamilya, mahinang sabi niya, at narito lang sila. Ang mga sumunod na buwan ay parang banyaga sa simula, pero mapayapa. Nananatili sina Luca at Elena sa guest house ni Lourdes, tumutulong sa mga gawaing bahay at unti-unting nakasanayan ang bagong takbo ng buhay. Ipinagpatuloy nila ang simpleng pamumuhay na matagal na nilang alam. Ang tanging nagbago ay ang pakiramdam ng seguridad na ngayon ay ramdam na nila. Salamat kay Dr. Stefano, mayroon na silang bank account na may milyong nakatabi ng ligtas at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, wala na silang takot o pangamba tungkol sa hinaharap. Inabot ng 4 na buwang proseso ang pag-aayos ng dokumento sa lupa. Nang tuluyan na itong maisaayos, inimbitahan sila ni Dr. Stefano sa kanyang opisina. May ngiti sa labi, iniabot niya ang opisyal na titulo ng lupa. Nakasulat doon malinaw sa legal na dokumento. Sina Luca at Elena na ang tunay na may-ari ng lupang nagkakahalaga ng 8.5 milyon. Napatitig si Elena sa papel, labis na nabigla. Kaya, ano nang susunod? Mahinang tanong niya. Ngumiti si Stefano. Ngayon, nasa inyo na ang desisyon, kayo na ang pipili ng susunod na hakbang. Hindi agad sumagot si Luca, hinawakan niya ang dokumento na para bang babasagin. Habang tahimik, binalikan niya sa isip ang lahat ng pinagdaanan nila. Naisip niya ang mga anak nila, tahimik sa loob ng ilang buwan, walang tawag o mensahe. Naisip niya si Lourdes na araw-araw maagang gumigising para maghanda ng almusal sa bahay. Naisip niya si Gabriele na linggo-linggong dumadalaw para kumustahin sila, hindi kailanman humihingi ng kapalit. Naisip niya ang mga taga-bayan na tinanggap sila ng buong puso, walang hinihintay na kapalit. Matagal ang katahimikan bago siya tumingin at mahinang nagsabi, "Alam ko na kung ano ang gagawin natin." 2 linggo ang lumipas, tinipon ni Luca ang lahat sa sala ng guest house. Naroon si Lourdes, pati si Gabriele, Edilson, Jessica, Paulinho at ilang iba pang mabubuting taong nakilala nila sa bayan. Nasa gilid si Stefano, hawak ang isang folder na puno ng mga dokumento, tahimik na nakamasid. "Tinawag ko kayo rito ngayon," panimula ni Luca, "dahil kayo ang tunay naming pamilya." Nasa tabi niya si Elena, magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi dahil sa dugo, dagdag niya ng may init sa tinig, kundi dahil sa pagmamahal, sa kabaitan at sa pagpili. Pamilyang nanatili kahit wala kaming maibigay, pamilyang hindi kailanman tumalikod. Umiiyak na si Lourdes, ramdam niyang may mahalagang sasabihin. "Napagdesisyonan na namin kung ano ang gagawin sa lupa," patuloy ni Luca. "Bumalik ang construction company na may mas mataas na alok, 9 na milyon, at tinanggap na namin ito."
May marahang pag-iling at whistle mula kay Gabriele. 9 milyon, parang halagang galing sa panaginip, at napagdesisyunan na rin namin kung paano gagamitin ang perang iyon. Sabi ni Elena, medyo nanginginig ang tinig habang kinukuha ang dokumento mula sa kamay ni Luca. Una, sabi niya tumingin kay Lourdes, 1 milyon ang ibibigay namin sa'yo. Napasinghap si Lourdes, agad niyang tinakpan ng bibig habang dumaloy ng malaya ang mga luha sa kanyang pisngi. Wag, please, hindi ko matatanggap yan, sabi niya. Kaya mo yan, git ni Luca lumapit habang malumanay ang mga mata. Tinanggap mo kami nung wala kaming matuluyan. Tinuring mo kaming may malasakit, habang ang sarili naming mga anak ay tumalikod na sa amin. Para ito sa iyo, para ipaayos ang bahay mo, makapagpahinga at sa wakas ay malasap ang buhay na karapat-dapat sa iyo. Bumagsak si Lourdes sa kanyang upuan na balot ng matinding emosyon. Lumapit si Jessica sa tabi niya at niyakap siya habang patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha. Gabriele, malumanay na sabi ni Elena habang humarap sa kanya, 500,000 ang ibinibigay namin sa iyo. Isa ka lang ang huminto para sa amin. Hindi ka lang tumulong, iniligtas mo kami. Inalis ni Gabriele ang kanyang sombrero at pinahid ang mga mata. Sanay siya sa matitigas na daan at mahahabang paglalakbay. Pero ngayon, nanaig ang kanyang damdamin. Ginoong Luca, sabi niya habang umiiyak, wala naman akong ginawang espesyal. Ginawa ko lang ang nararapat, pero karamihan ay hindi gagawin yon, tugon ni Luca. Yan ang dahilan kung bakit pambihira ang ginawa mo. Tahimik na nagsusulat si Stefano ng mga tala, ngunit hindi napigilang ngumiti. Matagal na siyang nasa larangan ng batas, pero ang mga ganitong sandali, bihira. Nagdodonate din kami ng 2 milyon, sunod na inanunsyo ni Luca. 1 milyon ay mapupunta sa lokal na charity na kumakalinga sa mga matatandang pinabayaan. At ang 2 milyon, dagdag ni Elena, ay ilalaan sa pagpapatayo ng isang silungan, isang lugar para sa mga walang matakbuhan, gaya ng naranasan namin noon. Nanahimik ang buong silid, walang nakapagsalita, bawat mukha ay nabalot ng luha. Kahit si Edilson, na palaging matatag ang itsura, ay tahimik na nagpupunas ng mga mata. Paano naman ang natitira? Mahina ang tinig ni Paulinho. Yung 5 milyon? Ngumiti si Elena ng banayad at sumagot, iyon ay para sa amin upang mabuhay. Bibili kami ng simpleng bahay dito mismo sa Valle da Esperanza, sabi ni Elena. Walang karangyaan. Basta't isang payapang lugar na maaari naming tawaging amin kung saan kami makakapamuhay ng may dignidad. Ang natitira, dagdag ni Luca, ay itatabi namin upang patuloy na makatulong sa mga tunay na nangangailangan. Tahimik na nagtanong si Jessica, paano naman ang mga anak ninyo? Wala ba silang makukuha? Dahan-dahang huminga si Luca. Sinasabi ng batas na kapag wala na kami ni Elena, karapatan nilang kunin ang kalahati ng natitira. Yon, hindi na namin mababago. Pero sa oras na dumating yon, baka kaunti na lang ang matira. Dahil ngayon pa lang sisimulan na naming mabuhay. Maglalakbay kami, pupuntahan ang mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Gagamitin namin kung anong meron kami para tamasahin ang natitirang panahon at para magpatuloy sa pagtulong. Binuksan ni Dr. Stefano ang kanyang folder at inilabas ang mga kinakailangang dokumento. Nandito na lahat, Anya. Handa na ang lahat. Kailangan niyong pumirma at ako na ang bahala sa iba. Kinuha ni Luca ang panulat, saka tumigil at tumingin kay Elena. Sigurado ka ba talaga, mahal ko? Tumingin siya sa kanyang mga mata at tumango. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, sigurado ako. Pinirmahan nila ang bawat pahina, bawat form, bawat dokumento, bawat paglilipat. Nang matapos, tumayo si Lourdes at niyakap silang dalawa ng buong emosyon.
Sumunod si Gabriele, niyakap sila ng mahigpit. Lahat ng nasa silid ay lumapit, tumatawa habang umiiyak, damang-dama ang emosyon. Gabi na nang makauwi na ang lahat, tahimik na naupo sina Luca at Elena sa likod ng guest house, nakatanaw sa mga bituin. Isa na itong gabi-gabing ritual nila, isang sandaling para lang sa kanila. Sa tingin mo ba tama ang naging desisyon natin? Mahina ang tanong ni Elena. Hindi inalis ni Luca ang tingin sa langit. Sa tingin ko, ito lang ang tanging desisyon na magbibigay sa atin ng payapang tulog sa gabi at kakayahang humarap sa salamin. Hindi ko matigil ang pag-iisip sa mga apo, bulong ni Elena. Hindi ko sila makikitang lumaki. Hinawakan ni Luca ang kamay niya at marahang pinisil. Alam kong masakit, sabi niya. Masakit din para sa akin, pero hindi tayo pwedeng manatiling nakakulong sa sakit. Kailangan nating magpatuloy. Tumingin ka sa paligid, Elena. Tingnan mo lahat ng mabubuting taong dumating sa buhay natin. Ngumiti siya, gumaan ang kanyang puso. Tama ka. Nawalan tayo ng 3 anak, sabi ni Luca. Pero nagkaroon tayo ng panibagong pamilya. Tahimik silang naupo, pinapayapa ng gabi. Pagkatapos ay muling nagsalita si Elena. Sa tingin mo ba, balang araw maiintindihan nila? Maiintindihan ng ano? Tanong ni Luca. Na ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin ay hindi pera, kundi ang halimbawa ng pamumuhay natin. Tiningnan niya ito ng may paghanga. Kahit 50 taon na silang kasal, nakakahanap pa rin si Elena ng paraang damhin niya ang lalim ng pagmamahal. Kung maiintindihan nila, maganda yon, sabi niya. Kung hindi, edi sila na ang may dalang bigat nyon na ibigay na natin ang lahat ng kaya nating ibigay. 3 buwan ang lumipat sina Luca at Elena sa kanilang bagong tahanan. Maliit ito pero perpekto, may 3 komportableng kwarto, maluwang na kusina at bakuran na may puno ng mga prutas. Walang karangyaan, pero kanila ito. Ganap na inayos ni Lourdes ang guest house, bagong pintura, bagong muebles, pinalaking kusina para na itong bagong tayong lugar. At tiniyak niyang kahit sino ay hindi tatanggihan dahil lang sa kakulangan sa pera. Nakilala ang guest house sa buong rehiyon bilang kanlungan para sa mga nangangailangan. Bumili si Gabriele ng bagong truck pero nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho. Sabi niya wala siyang ibang alam gawin at mahal niya ang kalsada. Pero ngayon tuwing may makikitang taong nangangailangan sa daan, palagi siyang humihinto para tumulong. Tinawag na siya ng mga tao bilang ang anghel ng kalsada. Natapos ang silungan makalipas ang 1 taon. Maganda ito, kayang tumanggap ng hanggang 20 tao. Bawat linggo, bumibisita sina Luca at Elena, may dalang mainit na pagkain, kwento, yakap at makakausap. Alam nila kung gaano kahirap ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Tungkol naman sa kanilang mga anak, hindi na bumalik kailanman. Sinubukan ni David na idemanda sila habang buhay pa para sa mana pero ibinasura ito ng korte. Nagpadala si Chiara ng sulat ng paghingi ng tawad. Pero sa parehong sobre, humihingi rin siya ng pautang. Hindi na siya sinagot ni Luca. Si Mateo ay tuluyang nawala. May balitang lumipat daw ito sa ibang estado. Hanggang sa isang tahimik na hapon, halos 2 taon mula nang mangyari ang lahat, nasa bakuran si Elena, dinidiligan ng mga halaman. Nang tumingala siya, may nakita siyang isang batang babae sa may gate, may kargang munting bata. Napatigil ang tibok ng puso ni Elena. Agad niya itong nakilala, asawa ito ni Davide. At ang batang nakayakap sa balikat nito ay ang bunsong apo ni Elena. Apong hindi pa niya kailanman nakita. Elena, nanginginig ang tinig ng babae. Alam kong wala akong karapatang narito, pero kailangan kong pumunta. Kailangan mong makita ang sanggol at kailangan kong humingi ng tawad. Napatigil si Elena, hindi alam ang gagawin, hindi siya kumilos, hindi nagsalita. Pagkatapos, lumitaw si Luca sa may pintuan. Sino yan? Tanong niya. Si Claudia,
Mahina ang sagot ni Elena. Asawa ni Davide. Ang una sanang gawin ni Luca ay isara ang pinto para protektahan ang mumunting kapayapaang kanilang natagpuan. Pero marahan siyang pinigilan ni Elena sabay patong ng kamay sa kanyang braso. Sandali lang! Lumakad siya ng dahan-dahan papunta sa dalagang babae, nakatitig sa batang karga ni Claudia. May mga mata ang sanggol na tulad ng kay Davide, parehong mapanlikha at mausisa, gaya noong siya'y sanggol pa. Bakit ka pumunta? Mahinang tanong ni Elena. Dahil iniwan ko na siya, sagot ni Claudia. Hindi ko na kayang mabuhay kasama ang taong naging siya. At dahil nararapat lang na makilala ng anak ko kung sino talaga ang kanyang tunay na mga lolo't lola, hindi yung mapait at galit na bersyon ng kanyang ama. Alam ba ni Davide na narito ka? Hindi. Sinabi niyang huwag na akong magpakita kailanman. Pero hindi ko kayang sundin. Sinunod ko ang puso ko. Tumingin si Elena kay Luca na ang mga matay puno ng tahimik na damdamin. Ang batang yon ay wala namang kasalanan, wala siyang nasaktan. Pumasok ka, malumanay na sabi ni Elena. Maupo tayo, magtitimpla ako ng kape. Pumasok si Claudia, buhat pa rin ang sanggol. Nag-usap sila ng matagal, magkasama sa isang tahimik na sulok. Ikinuwento ni Claudia ang lahat, kung paanong naging hindi na matiis ang buhay nila nang hindi dumating ang inaasahang mana. Kung paanong kinain ng galit si Davide. Kung paanong unti-unting naging malamig at malupit ang pagkatao niya dahil sa sobrang pagkahumaling sa pera. At kung paanong pinili na rin niyang umalis sa huli. Para sa sarili niya, para sa kinabukasan ng anak niya, nang umalis si Claudia gabi na. Sa kauna-unahang pagkakataon, nahawakan ni Elena ang kanyang apo at sa sandaling iyon, bumuhos ang lahat ng luha na matagal na niyang pinipigil. Hinawakan din ni Luca ang bata at nang ngumiti ang bata sa kanya habang nakatingin sa kanyang mga mata, may piraso sa loob ni Luca na gumaling. Pagkaalis ni Claudia, tumingin si Elena kay Luca. Sa tingin mo ba, pwede pa nating isama sila sa buhay natin? Tanong niya. Siya lang at ang sanggol. Oo, malumanay na sagot ni Luca. Wala silang kasalanan dito. Karapat-dapat silang mahalin. Pero si Davide, mananatili siyang wala sa buhay natin. At iyon ang araw na muling nabawi ni Luca at Elena ang isang bahagi ng nawala sa kanila. Hindi ang mga anak na pinalaki nila noon, kundi isang manugang na may tapang na iwan ang dilim. At isang apong nararapat lumaki sa mundo ng kabutihan. Kinagabihan, tulad ng ginagawa nila gabi-gabi, magkatabi silang naupo sa likod ng bahay, nakatingala sa mga bituin. Pagkatapos ay nagsalita si Luca. Alam mo ba kung anong itinuro sa akin ng lahat ng ito, Elena? Ano? Mahina niyang sagot. Na ang pamilya, hindi lang yan yung mga kapareho mo ng dugo. Ang tunay na pamilya ay yung mga nananatili kahit wala nang natira. Yung mga taong pinipili ka, minamahal ka at sinasamahan ka kahit wala ka nang maibigay. Inihilig ni Elena ang ulo sa kanyang balikat, puno ng tahimik na katotohanan ang kanyang tinig. Napakatagal nating sinubukang pasayahin ng maling tao, sabi niya. Nalimutan nating protektahan ang sarili natin. Pero natuto tayo, sabi ni Luca. Natuto tayong ang dignidad ay hindi kayang bilhin. Na ang respeto ay hindi utang, ito'y pinaghihirapan. At na ang pinakadakilang pamana na maiiwan natin ay hindi pera. Kundi ang buhay na isinabuhay natin, ang mga pagpapahalagang pinanghawakan natin. Tahimik silang naupo magkahawak kamay sa ilalim ng langit na puno ng bituin. Mas matanda na, medyo pagod, pero sa wakas tunay na payapa. Nawala man ang kanilang mga anak. Nakahanap naman sila ng mas pangmatagalang bagay, isang pamilyang pinili. Hindi nila inaasahan ang biyayang dumating, pero natuklasan nilang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bangko. Matatagpuan ito sa mga pusong nananatili kapag nawala na ang lahat. At sa huli, iyon ang tunay na pamana na iniwan ni Luca at Elena. Hindi kayamanang ginto, kundi isang pamana ng pag-ibig, dangal at malasakit.
Isang aral na napakalalim na magpapatuloy kahit wala na sila.